Ganto magka 1 million pesos. Compute natin mabilisan para magka 1 million ka. Kaya mo bang mag-save ng 5,000 pesos a month sa kinikita mo ngayon? Medyo mahirap ba? Well, actually, kahit yung malalaki sweldo hirap dyan sa 5,000 a month na itatabi buwan-buwan, let's just say kinaya mo. So para makompute natin kung ilang buwan ka magsisave para makaipon ka ng 1 million, ilang buwan ka magsisave ng 5,000 pesos? Ganto, 1 million pesos divided by 5,000. That is equals to 200 or 200 months. 200 months is 16 years. Nako po, baka 1/4 na lang na sasakyan yan. Kunin mo yung gitna para may upuan. Kung sa bahay naman, unahin mo yung kisame para di ka mainitan. Tsaka magkano na lang value ng 1 million 16 years from now? At sa 16 years na yan, imposibleng hindi mo magalaw ipon mo. Due to unforeseen circumstances. Like may emergency, wag naman mangyari. Pero syempre, hindi mo pa rin alam, may magkakasakit, mawalan ka ng trabaho, global crisis na naman na paulit-ulit, lumaki pamilya mo, nagka-pandemic na naman, etc. etc. Kumbaga mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan mo, ang problema sa buhay, hindi nauubos yan. Mawala man, may parating na bago. Tama, di ba? Kung hirap sa 5,000, gawin natin 2,500 a month. Ang itatabi mo sa kinikita mo. Pag kinumpit mo yan, that is 33 years para magkaroon ka ng 1 million pesos. Agoy! Kaya pansin mo, ang pangarap ng tao nananatiling pangarap na lang hanggang sa pagtanda. Eh lalo na kung 1K a month lang ang kayang itabi. 1,000 buwan-buwan. Aabutin ka ng umaati ka mong 83 years bago ka magka 1 million. Saklap, di ba? Idagdag mo, plus mo yung edad mo ngayon. Hindi na aabot. Tsaka hindi na uso pera nun. Malamang spaceship na ang sasakyan nun. Tas ang lupa, 1 million per inch. Tas dun pa sa tabi ng bulkan. Aba, lalo na kung 500 a month lang ang kayang itabi. 166 years bago magka 1M. Grabe, di ba? E pambili ka na ng 1 kilong pako niyan panahon na yun. O 1 bote ng brake fluid ng sasakyan. Kaya nga, kailangan mo to. Huwag mong tipirin ang financial knowledge. Huwag kang matulad sa iba na ang lakas gumasto sa lifestyle, pero tinitipid naman ang financial literacy. Ang kaalaman paano i-handle ang pera ay importante, lalo na sa panahon ngayon. Yung pagkita ng pera kasi alam mo na eh. Ang kailangan mo na lang matutunan ngayon ay money management. Huwag kang matulad sa iba, yung mga ayaw magpaturo. Ma-pride. Alam mo yun, yung kahit alam niya sa sarili niya na kailangan niyang matutunan, eh ayaw pa rin aminin. This is one of the best investments sa buhay mo. Actually, napakamura para sa kapalit na aral. Tas nakapromo pa, may 4 na librong kasama. Bali 5 lahat. Mga tips and strategies nandito. One of the best book bundle. Actually, dapat pati mga mahal mo sa buhay meron na neto eh. Para hindi ka mautangan pag ikaw lang ang mapira. Whoo, yes!